What's up mga kababayan, news that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Nabulabog itong mga pulahan matapos may sa publiko ang pulboronic video ni BBM. Binigyang order agad itong si Abalos na depensahan o ipagtanggol si BBM. Nahalata masyado na takot di umano ang mga ito, sina Gibo at Abalos, na mapagalitan kay Ma'am Shi. Grabe naman yan. Na bakit agad nagpa-press conference ang mga ito kahit na hindi pa iniimbestigahan ng maayos ang video na lumaganap sa social media. Defensive naman ata masyado. Nahalata din ang pagiging kabado ni Abalos na magsalita sa harap ng media. Kung kaya naman ang rebat ng taong bayan ngayon o sigaw ng sambayan ng Pilipino, bakit hindi na lang ipa-drug test itong si BBM? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, wika ng taong bayan, bakit masyadong bothered nga naman itong sina Abalos at Gibbon? May freedom ang taong bayan na mag-share at mag-comment dito sa video na to. At simple lang naman ang kahilingan ng taong bayan na mag-undergo ito ng hair follicle drug test para matapos na ang pagdududa. Ngunit bakit hindi mapagbigyan ni BBM ito? Napakasimpleng gawin lamang yun. Halatang masyado na may tinatago. At ito pa mga kababayan, nakakahiya rin na umabot na sa mga karatig bansa natin ang balitang ito na ang ating presidente isang adik di umano. Na na lamang ng mga sasabihin ng mga foreign investor niyan dito sa ating bansa na baka matakot pa silang mag-invest at bumaba pa ang ekonomiya dala ng nangyaring ito. Kung kaya naman ang pinakasolusyon dyan magkaisa ang sambayan ng Pilipino na pababain di umano sa pwesto itong si BBM. Total, hindi na ganoon kaganda ang credit nito sa ordinaryong mamamayan na kaysa pasulong paurong ang nangyayari sa ating bansa dahil sa pamamalakad ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa na si Liza di umano. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Tinatakot kayo. Yung kay Spokes Roque, yung pag-post niya, dinilit. Okay? Natanggal. Pero hindi nila kayang ampatin lahat. May mga matanggal man na mga ibang post nito, pero hindi nila kayo lahat eradicate. Kasi kayo dapat ang mag-eradicate sa bangag na gobyerno. Mahiya naman ikaw, Gibo, Abalos, Marbil, Browner, Aw-Aw. Okay? Kayo ay pinamumunuan ng ngagva. At kayo na rin mismo ang umamin na ito ay destabilisasyon ng gobyerno, ay ng destabilisasyon sa administrasyon, pero ang palabas ninyo hindi si bangag. Hindi ba dapat kung ito ay Chinese character, ay Chinese personality or Korean personality or Russian personality, hindi ba dapat yun ang destabilize? Di ba dapat ang target is Russian, Chinese, or Korean? Di ba? Pero kasi, alam nyo sa sarili nyo na natatamaan kayo dahil ang mga tao ay hindi na po tanga. At huwag nyong idadahilan na ito ay panahon pa ni Kopong-Kopong. Yung Rolling Stone nga, di ba? May article na yan, bata pa lang si Kuting, bangag na. At bakit ayaw nyong kasuhan si Nikki Cosseteng? Yan ang matalas na sinabi na si Marcos Jr. ay nagpupulburon. Tama. Di ba? Di pa matori yan. Bakit hindi nyo sa kasuhan? Bakit ako tinatarget ninyo? At bakit kayo, sabi ko nga, ano tawag dyan? Simulcast or simultaneous kayo sa pag-react. O, tignan natin. Ano pa yung reaction nitong mga honghang? O, ito ang una pa lang nag-react, yung DND. Where's that? Tama yung DND. Okay? I think ito, DND, yung reaction ng DND. Okay, DICT. Alright? A video has been circulating on social media shows images that intend to cast aspersions on public figures. Who is the sinong public figures? Kung tingnan mo kabobohan ninyo, palangga, mga kababayan, mga matatalinong abogado dyan, please, mag-comment kayo dyan. Ito sabi ng DICT.
a video has been circulating on social media which shows images that intended to cast aspersions on public figures. Ibig niyong sabihin, kapag like ako, mag-post ako ng kung sino mga public figures, magre-react kayo? Wala ngang pangalan eh. Public figures. Ba't ayaw niyong pangalan ng Marcos Jr.? Pero hindi kami tanga. So, ibig sabihin, pag naglabas kami ng mga video na magre-react ang DICT, kasi hindi niya naman nila tinumbok na si Marcos Jr. eh. O sabi ng DICT, the DICT has asserted that it is a poorly designed deepfake video that can easily be identified using simple tools openly available online. Bakit hindi nyo i-share kung ano yung tools na sinasabi ninyo para ma-educate nyo rin yung taong bayan para sila mismo ang mag-check kung ano yung sinasabi nyo DICT. Oh, sabi mo, ilabas nyo, kunyari, itong tool na to is X tool, okay? XAI, ganyan. YAI, B, AI. Then yung tao mag-check at kung paano itong tool na ito mag-manipulate ng deepfake. Pero, ang bilis niyong mag-react kasi nataranta kayo. Correct. Bakit hindi niyong subukan pumunta ng Amerika? Agad-agad no mga kababayan, kalabas pa lang ng video no, agad-agad may pa-press conference itong si Abalos ni hindi man nga inimbestigahan ng maayos itong video no, at mga opinion at haka-haka lamang nila ang lumalabas sa kanilang bibig na puro depensa dito kay BBM. Paano ba naman kasi kung ano ang ulo, siya rin ang bunga no mga kababayan. Ng Singapore o kung saan at i-present nyo itong video na ito para ipa-authenticate ninyo at sabihin nyo sa taong bayan na fake nga ang video na yon. Wala akong sinabi sa aking kaninang live namin dito sa LA na ito po si Ferdinand Marcos Jr. I did not say that. Sabi ko mga palangga, mga kababayan, ito na ang pinakaantay na video, kayo na po ang humusga. China-challenge ko kayo. Ipa-authenticate nyo. Nasa inyo ngayon ang burden kasi kayo ang umaamin na yung video na yon ay refer kay Bangag, di ko na pinangalanan. Oh, di ba? Gawin nyo, gamitin nyo yung pera ng bayan. Makipag-ugnayan kayo sa Amerika. Tinatakot nyo ako. Putangin na nyo, lahat na lang kayo. Tinatakot nyo kami. Diyan kayo magaling mga hinayupa kayo imbis na mag-deliver kayo ng result. Imbes na pababain nyo ang presyo ng mga bilihin, tulungan nyo ang mga magsasaka, tulungan nyo ang mga Pilipino, tulungan nyo ang mga taong naghihirap. Ang ginagawa mga yawa kayo, nagparty-party pa kayo dyan, lumamon pa kayo dyan ngayon, dyan sa zona ni Bangag, na wala namang kwenta. Ano man pinagsasabi niya? But let's deal with that later. 20 million pondo yun. Bakit umiikot ang inyong tumbong? Kung sasabihin ni Abalos, ang layo naman yan eh. Wala yan, papasira lang yan. O pag destabilize, paano mo i-destabilize ang isang tao kung ang sinasabi nila ay ito ay Chinese national, whatever national, at ito ay deepfake? Diba? So, kayong mga mahina ang kukote, nandyan lang kayo sa pwesto dahil kayo ay mga bangag mapagsamantala. Okay? Gamit-gamit kayo ng utak at wag nyo kaming sinisindak. Wag nyo akong sindakin. Dahil tangina, lahat kayo, di ba? Gumawa na kayo ng fabricated crimes against me at sa distressed mother na pinakidnap ni Lisa Araneta Marcos, ang 2 minor de edad sa Turkey. Bakit hindi mo ako kasuhan, Lisa Marcos, tungkol dyan sa minor de edad? Ito, mga kababayan, na pinakidnap niya gamit ang AFP, gamit ang DOJ, gamit ang DFA, at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bakit hindi mo ako kasuhan, Lisa Marcos, na ikaw ang mastermind na nagpa-kidnap o nagpa-extract sa 2 minor de edad sa Turkey? Di ba nakakasira yan kung hindi totoo? Defamatory yan kung hindi totoo? Ay, FUCKING. Challenge you. File a case against me. Dahil yan ang gusto nyong gawin sa akin, kasuhan ng kasuhan para
drain ako, panghinaan ako, matakot ako. Never ever, Liza Tanas. Kayo ang dapat matakot sa taong bayan. Yes, mga kababayan, we're like 17,000 live viewers now. Yan po, ulit-ulitin ko, kung ako ay sumira o napapanira sa gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa na sila ay pure, pristine, walang ginagawa, challenge ko yung mga yan. Lisa, ito ang challenge ko sa'yo. Tumawag ka sa mga Romanian friend mo na magurgur sa akin. Diyan ka magaling, di ba? Kung gusto nyo, okay, na talagang panagutin ako na ako ay nagsisinungaling dito, yan, Lisa, ang una mong ikaso sa akin na ikaw ay sinasabihan ko, according kay distressed mother, na binigyan nyo ng hell ang buhay, dinukot mo, dahil ikaw ang mastermind, gamit ang pwersa ng gobyerno, yan ang ikaso mo sa akin at nang magkaalaman tayong julul ka. Tapos now, itong video na ito, sabihin nyo, deepfake. O deepfake pala, ba't kayo affected? Eh di sana nag-enjoy na lang kayo sa SONA. Eh bakit nataranta kayo magpa-presscon? You know what I mean? Correct. Kaya itong kayo mga men and women in uniform, kayo mga bruskong-bruskong mga palangga, sana manindigan kayo. Matatalino kayo, yung iba nag-aabogado pa sa inyo. Kaya lang kayong lokohin ng mga ngagva na ito. Wala akong sinabi na yung video na yun, hindi ko nga ni-label na Ferdinand Marcos Jr. kasi gusto ko kayo po yung mag-decide. Kung napansin ninyo, dun sa hindi pa nakakapanood, hanapin nyo yung hashtag, napanood ko na. Protect the people. Sa Twitter man dyan, sa YouTube, sa Facebook. Ha, yung mga hindi pa nakapanood, okay? So ngayon, mga kababayan, napakasimple lang to sagutin. Magpulburon test. Okay? Ano pa? Ano pa tong eksena dito? Hanapin mo isa hindi ko makita. Okay, tingnan natin. Okay, si Pangulong Duterte yata nagsalita, si Attorney Vic nagsalita. Okay? Ito yung boljaka na dyan ko Jan ko senior, sana makita nyo. Ayan po yung page na yan, ayan live tayo. Dyan yung mapapanood, nandyan lahat yung natin. Okay, kasi pinipili tayong ginugurgor. Okay, so kung hindi nyo makita sa YouTube, nandyan siya. Ang singot-singot ng video na sinasabi nilang deepfake. Now, ano sabi mo, DND? Bilis Okay. The obviously fake video being circulated emanating from an ISO gathering in Los Angeles is again a malicious crude attempt to destabilize the administration of President Ferdinand Marcos Jr. So, ibig sabihin, mga kababayan, inaamin nila ng DND na yung nasa litrato ay si Marcos Jr. Sabi niya, they will not succeed. Oh, really? Kayo ang hindi magsasucceed. Kayo mismo ang umamin na si Marcos Jr. yun. Siguro naman napakatalino ng aking mga palangga dito. Oh, wala po akong sinabi na siya yun. Hindi ko nilabel. Ang nilagay ko lang, raw and enhanced. Yung raw, yun yung actual, di ba? Okay, actual, ayon sa ating puting ahas, yung na yon, yung camera na yon, galing sa spy camera. It's either button or pen na pinatong somewhere doon. And according to, napa-authenticate na yan. Yun lang gusto kong sabihin. Hindi po ako maglalabas ng video dito na hindi authenticated. Kasi, Saka masisira ka nun, Madam Maharlika, kung peke nga naman, no? Pero alam ng taong bayan na totoo yun, no? Na hindi ka naman maglalabas ng video na sisiraan si BBM kung peke lang yun. ako mababalikan. At saka, hindi ko sinabi na Correct. si Marcos Jr. yun. Ang taong bayan ang nagsabi. Pero mismo sinabi ng DND, ito ay destabilization attempt sa Ferdinand Marcos Jr. Tapos ang DICT sinasabi niya, it's public figure daw. Iba-iba kayo ng statement. Hindi talaga synchronize yung mga jutak nyo, no? Ganyan pa talaga ang epekto ng mga ngagva? O sabi pa ng DND, even the release of the contrived video in the USA is a cowardly attempt to escape Philippine criminal jurisdiction. Amerikana ako, di ba? Di ba yan isa sa mga ninyo? Isa sa mga tira nyo sa akin? O, Amerikana naman niya yan eh.
Oh, bakit nagsasalita dito patungkol sa nangyayari sa isa sa mga tinitira niya sa akin na pinipigilan niya Hmm, ako na bilang isang nakatira na sa Pilipinas at dito na ako naninira ay Pilipinas sa Amerika, dapat wala na akong karapatan sa Pilipinas kahit diyan ako pinanganak, kahit naturalized ka na, kayo sang bansa man kayo, kahit naturalized na kayo, parang dapat hindi tayo puwedeng magsalita against sa gobyerno. Samantalang nung ako nangangampin for 6 years tuwang-tuwa yung bangag na ito sa akin. Itong Marcos Araneta, budol na ito. Nung pabor sa kanila ang sinasabi ko, pinapalakpakan ako, da-da-da-da-da, 'di ba? Magpabati-bati pa si hmm. Kuting, pero nung ako ay kritiko na, I have to stop talking. Kasi hindi na maganda sa pandinig nila yung sinasabi ko. See that, mga kababayan? Oh, nakita nyo yan, mga kapulisan, kasundaluhan, even mga dilon, lahat kayo, di ba? Nakita nyo, minumura nyo ako ah. Nung ako ay bangag-bangag pa na budol-budol pa ako. Now ngayon, na nakita ko na talagang budol ito, na gusto akong patahimikin, gusto akong gurgurin. Siguro naman po may puso kayo at meron kayong angking galing at talino para hindi imanipula ang inyong mga utak. Never ever kong minanipula ang inyong mga utak, Correct. 'di ba? Sabi ko Napapansin panoorin din ninyo lahat and you yun. decide. Ano pa sabi niya? Okay, sabi ni Kuting, ay ni Kuting, ni DND, "We urge the proper US authorities to investigate and bring to justice two perpetrators of this disgusting act." Sino biktima dito? Makikipag-usap kayo sa Amerika, eh di good, bonggang-bongga, gusto ko 'yan. Gustong-gusto ko 'yan, 'di ba? Eh di malalaman ng buong mundo, bring it on.